Samantala, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang maayos at mabilis na pagresponde kaugnay ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ngayon ay umabot na sa higit 30 ang naiulat na nasawi sa naturang trahedya. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita, live. Trixie, may mga bansa nang nag-alok ng tulong kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., isinasagawa na ang assessment upang mapatid nga kung anong tulong ang maaaring ipaabot ng mga bansang nagpahayag ng intensyon. Sa panig ng Office of Civil Defense, sapat pa ang ginagamit na resources ngayon ng pamahalaan kung saan 3,693 na rescue personnel ang nakadeploy habang on standby pa ang higit 2,000 tauhan. Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan. Kahit wala pa pong go signal, we are coordinating with these different countries, no, para mag-ready lang. There are other countries na meron na po silang resources in country that we can easily tap. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa lindol, kung saan higit sa 400 ang lubhang nasaktan habang may 4 na individual ang nawawala. Pinakamaraming bilang ng nasawi ay naitala sa Sorsogon Region. Higit sa 32,000 pamilya o 145,000 individual naman ang apektado. Ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically General Santos and Sarangani Province. Samantala, Trixie, walang pasok o suspendido ang mga klase sa Davao Region at Sorsogon habang may ilang probinsya na rin sa Bangsamoro Region ang nagsuspinde ng klase. Sa pagtataya ng OCD, 3 hanggang 4 na araw pa bago maibalik sa normal ang pasok ng mga estudyante sa mga nasabing rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Trixie, nakatuon ngayon ang pamahalaan sa Search, Rescue and Retrieval Operations, Clearing Operations at pagtugon sa housing needs doon sa mga napinsalang bahay nga. At sa initial nga datos o tala, 132 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa lindol. Trixie. Okay, maraming salamat, Patrick De Jesus.